Graduation season is over. Pero para sa maraming fresh graduates, ngayon pala nagsisimula ang tunay na challenge, ang paghahanap ng trabaho. At para matulungan tayong magkaroon ng tamang mindset sa pagsisimula ng ating career journey, makakasama natin ang educator na si Sir Ron Capinding. Good morning. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Ron. Maraming salamat. Magandang umaga rin. Magandang umaga, Sir Ron. Sir Ron, thank you so much for being with us this morning. Maraming fresh graduates kasi, excited, no? Pero kinakabahan after graduation. Maraming nalilito kung paano sila magsisimula sa kanilang career. So for you, Sir Ron, as an educator, ano ang tamang mindset na dapat nilang baunin sa paghahanap ng trabaho? Gusto ko lang linawin muna kung ano ibig sabihin ng mindset. Yan yung parang gusto mo, mantra sa isip mo habang ginagawa mo lahat ng paghanap ng trabaho. Okay. Madalas kasi ang karamihan, ang iniisip lang nila palagi ay sana matanggap ako, sana matanggap ako. Yan ang mantra na umaandar sa isip nila. Ang gusto ko ipayo, sanang maging mantra mo habang ginagawa mo itong lahat ng ito, lalo na kapag interview, nakaharap mo yung kukuha sa'yo, sabik na sabik akong maglingkod sa kumpanya nyo dahil sa inyong mission. Okay. Siyempre, hindi mo pwedeng pekein yun. No? Dapat dibdibin mo talaga yon. Kaya kailangan mo aralin yung kumpanyang yon, hanggang umabot ka sa punto na, ang ganda pala ng mission nila at medyo align yung sarili ko rito. At totoo yung sabik na sabik, kaya hindi mo pwedeng pikiin yun eh. Pero kailangan kang umabot doon, kumbaga sa aktor, kailangan mong ma-internalize yun by doing your research. So kung wala kang ganun pakiramdam, para ka lang nagpapanggap noon eh. Kaya ang magandang mindset, sabik na sabik ako. Kasi sisingaw yung mindset palagi eh. Sisingaw yung mindset sa sino mang kausap mo. At kahit wala kang kausap habang naglalakad ka, yun yung gana mo eh. So ulitin ko lang sabik na sabik akong maglingkod sa kumpanya ninyo dahil sa mission nito. Kaya ka nagtatrabaho kasi pinagkatiwalaan ka ng kumpanya mo, hindi para, okay, dito ako, kung wala ako, kawawa kayo. Hindi ganon. Everyone is indispensable. No one is indispensable, kumbaga, di ba? Totoo nga yun, pero ang gusto mo nga ipakita doon sa kumpanya, kasi lahat naman kayo ay nangangarap na mapunta sa kumpanyang yan. Ako po mismo. Ako'y sabik na sabik. Siguro doon na lang tayo magkakatalo, no? Ako'y sabik na sabik at inaral ko kung ano itong papasukan ko at medyo nakikita ko yung sarili ko na aligned sa inyo. At pag yun ang nakita nila, medyo mas makikiliti siguro yung kukuha sa'yo. Okay. So at kahit walang nakatingin, habang kumakatok ka pa lang sa mga yun yung gana mo habang naglalakad, habang nagko-commute, habang naghahanap o nag-o-online, yung mindset na yon ang magpapalakas ng loob mo at magpapabango rin sa mga tumitingin sa'yo habang naghahanap sila ng kukunin nilang empleyado. Why do you think these fresh graduates, or siguro kalimitan sa mga nag-a-apply, they're really trying to impress their employers or future employers in case by saying they love the mandate, pero it's just for the sake of compliance, pero afterwards hindi na talaga, iba talaga yung mindset nila. Ba't ganon? Actually, yun naman talagang hinahanap din ng mga kumpanya. Ang kaibahan lang, iba yung sinasabi sa talagang mindset. Sabi ko nga, sumisingaw yung mindset. Nakikita mo pa rin ang mindset ng maraming mga nag-a-apply, ay sana matanggap ako, sana matanggap ako. Kaya minsan yung sinasabi nila, magaman maganda, parang totoo ba yan? Baka mamaya sinasabi mo lang yan dahil gusto mo matanggap kita. Kasi sana matanggap nga ang iniisip mo. Pero kung totoong naka-internalize, naka-dibdib, yung sinasabi mong, sabik na sabik ako, I'm so excited to be part of your company, to serve your company, because I believe in your mission. At kung totoong dalang-dala mo yon, lalabas at lalabas yun talaga sa inyo. So yun ang pinapayo ko. Hindi naman mali na yun ang lagi mong sabihin, pero sana suportahan mo yung sinasabi mo nung mismong tamang mindset. Which is sabik na sabik ako maglingkod sa inyong kumpanya dahil sa mission nito. Ito naman, Sir Ron, marami kasing fresh graduates pa nag-apply tapos hindi tinanggap or na-reject, they're really disappointed. Kumbaga na-violate yung kanilang expectations. So paano ba nila dapat harapin yung mga rejections and they still, kumbaga sila pa rin ay motivated pa rin until sila ay makapasok sa mga panibagong trabaho ang kanilang applyan? Ang payo ko sa inyo ay lumapit kayo dun sa professor ninyo, o mga magulang ninyo, kahit mga klase ninyo, na makapagpapaalala sa inyo kung gaano kayo kahusay at kagaling. Yan kasi medyo nagiging panganib kapag maraming pintong nagsasara, pwede mong isipin na palagi yung value mo ay bumaba na. Please do not confuse a decision with a verdict to your value, no? And do not mistake any rejection as a do not mistake a rejection with a final judgment. Tandaan mo na kung gaano ka kahusay at walang isang pagtanggi sa iyo ang pwede mag-define ng sarili mo. Tandaan natin maalala mo sana na ikaw ay dakila na ikaw ay greatness. Marami kasing mga
mga fresh graduate, iisip nila na magiging great lang ako pag pumunta ako dito sa kumpanyang to, pag tinanggap ako. Maganda namang isipin yun, pero sana tandaan mo rin na meron ka rin greatness na dala. So siguro, yun palagi, wag mo sanang walain yun at wag mo sanang mawala yun sa sarili mo kahit may mga pagtanggi. That I'm not just a seeker of greatness, no? I'm also a carrier of it. Sir, paano yun? Ilang beses na ako nag-apply, wala pa rin daw, hindi pa rin nakapasok. Siguro I've been on both sides, no? Ako ay naging administrador na rin ng paaralan kung saan ako yung nag-hire. At sabihin ko sa inyo, nagsisikap din yung mga institution na makahanap ng magaling na empleyado. At nagsisikap kayo na maghanap ng magaling na institution. At ang kaibahan lang kasi, hindi pa natin masyadong alam kahit may resume at may interview, hindi mo pa talaga kilala yung tao kung ano yung kaibahan niya, what difference will he make. Okay. So dahil doon, minsan nagkakamali rin kami. Basta ang payo ko lang sa inyo, matsatsambahan mo rin yan, yung tama. Madalas marami ako nakita outstanding organizations, outstanding schools who have let go of phenomenal applicants. Ang ganda, no? Sabi mo, sir, parang sipag, tiyaga, at swerte. Oo, Kasi kailangan makachamba eh. Kailangan may swerte ka rin yata. Yeah, ibig sabihin ng swerte, kakagat yan bigla, pero sana ikaw hindi ka nakalaylay. So sana upbeat ka palagi. Siguro ko mas ibig na sipag, tiyaga at swerte. Yung competence mo, yung husay mo, yung pagkatao mo, character mo, at saka yung gana mo, yung passion mo. Competence, character, and passion, keep that consistent. Baka mamaya hindi mo lang biglang kumatok. Sana nakikita nila sa'yo ay yung tamang mga signals, no? You usually have this line in your social media accounts. Kung gusto mo, kayanin mo. Kung hindi, or hindi yung kaya mo, gugustuhin mo. So, can you please explain to us how come this line will become helpful, lalo na sa fresh graduates sa currently naghanap ng trabaho? Narinig ko rin yan nung papunta pala ako ng college, sabi na isang pare, si Father Bombit Lagaya. Okay. Sabi niya, kung gusto mo, kayanin mo. Hindi yung kaya mo, gugustuhin mo. Kasi madalas, kaya ko ba rito, kaya ko ba rito? Ano ba yung gusto mo? Yan ang mas mahalaga. Itong kung gusto mo, kayanin mo, hindi yung kaya mo, gugustuhin mo, ay mantra para sa kaligayahan, hindi lang sa paghanap ng trabaho. Pero sana yun na rin ang gabay ng mga naghahanap ng trabaho. Sana piliin mo yung gusto mo. Hindi yung kakayanin mo lang yung gusto ko. Kaya ko ba yan? Kaya ko ba yan? Hindi. Kung gusto mo, kayanin mo. Hindi yung kaya mo, gugustuhin mo. Yan ang secret sa kaligayahan. I think, ang mas magandang idagdag pa rito yung sinabi ni Confucius, choose a job you love, and you'll never have to work a day in your life. So sana yun ang magandang gabay sa bawat naghahanap, no? Humanap ka ng trabaho, ng mahal na mahal mong hanap buhay, at maglilibang ka na habang buhay. So, yun ang payo ko sa lahat. Siyempre, pwede mong sabihin na, basta linawin mo lang kung ano yung gusto mong marating. Kung minsan, ito muna ay isang hakbang papunta doon, no? Kaya mukhang hindi mo agad iyayakap yung gusto mong puntahan. Pero sana wag mong bitiwan yun. Wag mong bitiwan yung gusto kong marating na yun. Kasi yun ang magbibigay sa'yo ng gana, yun ang magbibigay sa'yo ng lakas ng loob, at yun ang magbibigay sa'yo ng lakas din, pisikal, para dusahin yung mga bagay na akala mo nagpapahirap, pero dahil hindi nawawala yung tingin mo sa pagkagusto mo, sa gusto mo, matutuloy at tutuloy lang para maabot yon. So, ang ganda nun, no? Yung sinabi mo, sir, na parang you gonna love your job, no? Parang if you're gonna love your job will love you back. Diba? It's going to be reciprocated. Siguro sa social media accounts, for sure you have many contents na maraming makakarelate sa ating mga ka-RSP. What's your social media accounts? Simple lang, no? Ang pangalan ko ay Ron Kapinding sa FB at Ron Kapinding din. Ron.Kapinding naman sa IG at TikTok. Mas IG ako, no? Pero sa TikTok din, Ron.Kapinding. At marami po tayong sinasabi doon. In fact, yun nga, nagulat ako na hindi ko sinasadya, nagsasalita lang ako habang naglalakad doon, na marami palang nakikinabang at nakaka-relate sa sinasabi ko. At para sa mga marami itong tulad ng sinabi ko ngayon, pwede niyo akong subaybayan doon. At doon mas naglalakad lang ako, pawis na pawis. Dito, medyo parang formal, sir, medyo no? formal ako, gusto ko maglakad parang sana. bumalik ka bigla sa pagiging educator mo. Pero ngayon, I heard you're retired ka na ngayon, sir. Well, I'd You say do freelance. consultancy. Yeah, I do consultancy. I still teach. I'm invited for a short period of time teaching assignments. But basically, I think that's my nature, educator, no? Kasi minsan admin ako, minsan tuturo, minsan coach. And yeah, I've retired, but I've been in teaching since I was 20 years old. So, may 30 years na akong nagtuturo. You got lot of experiences sa talagang for sure yung mga advice mo makarelate sa ating mga... Yun lang din naman, no? Ayoko
magmagaling dito pero galing lang sa karanasan Ay, hindi lahat. sir, magaling ka with the lived experiences you had. Well, on that note, thank you so much, Sir Ron, sa mga gabay ninyo sa ating mga ka-RSP. Sure kami na makakatulong ito sa kanilang career journey. Thank you so much again for Maraming your salamat words of din. wisdom.